O patong-patong mga kababayan na problema ang kakaharapin ng mga salot at hudas dito sa ating bansa. Sinanya Mr. Maravillas. Ayan po yung mga balita ngayon. House, Senate, ready to probe Duterte deal. DOJ, Navy, IRAPS versus Alvarez. Ayaw kasing manahimik, mga kababayan. Takaw kaso sila ngayon. Di ba? Patong-patong na kaso. Pinapaimbestiga na po yung mga taga Finta Kingdom. Ang gugulo kasi. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Imbes na tumulong sa gobyerno, itong si Alvarez kasi congressman siya, ayan na natin si Maudix kasi na-insecure sa ating Pangulong Bongbong. Wala kasi sinabi yung kanyang administrasyon, mga kababayan, at sinubo pa yung ating bansa, pati sa drug war po, insecure yung mga insecure yung mga DDS, hindi matanggap na mas effective mga kababayan yung drug campaign ng ating Pangulo. BBM. Kinahanapan pa ng diferensya po yung nahuling 2 toneladang ginagawan pa ng isyo, yung nahuling 2 toneladang shabu worth 13.3 billion. Wala kasing binatbat yung drug war ng kanilang patron, mga kababayan. Ang tingin nila, pinaparinggan sila ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang sabihin na bloodless yung campaign against illegal drugs at effective siya. Anong gusto ninyo? Bloody? Di ba? Ano nangyari sa inyo? Tama na yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Minamasama pa ninyo. Hinahanapan ninyo ng diferensya. Ini-interpret ninyo yung balita dito na patama sa dating Pangulong Digong. Bloodless campaign against illegal drugs working. Paraan niya talaga, Mr. Maravillas. Patama. Truthful lang po yung description ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang drug campaign po. Bloodless naman talaga. Hindi kailangan po na violente. Sabi nga po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kailangan na niya holistic ang lahat. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung detalye ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, sa mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos agad, Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating mga kwento tungkol dito sa patong-patong na problema na kakaharapin po nitong si dating Pangulong Mau Diggs, saka yung kanyang mga minions, lalo na po ang latest ngayon, itong si Pantaleon Alvarez, pinapaimbestiga ng Kongreso sa Ethics Committee na possibly baka ma-expel. Tama po na ma-expel kasi labag sa batas mga kababayan, nakakaya yung kanyang ginagawa. Lawmaker siya pero lawbreaker siya. Labag sa batas yung kanyang pinagagawa. Imbes na mabisi siya, mga kababayan, sa pag-iisip ng mga magagandang legislation, batas, para pakinabangan ng buong bansa, busy sila ni Mau Diggs sa pagplot against the duly constituted authorities, ang tiniwalaan ng more than 31 million Filipinos na maging Pangulo ng ating bansa. Busy sila sa pagpaplot ng masasama. At yung pamilya ni Mau Diggs, hanggang sa threat to the life of the President, ganon kaseryoso, mga kababayan, ang banta sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Openly, tinitreaten po siya. Hindi na siya veiled threats, kundi open threats, mga kababayan, ang ginagawa po. Dahil sa kanilang mitiin na makabalik sa poder, hindi na makapaghintay ng 2028. Gustong i-cut short ang term of office ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po papayag yung ating Armed Forces of the Philippines. Kaya nagsalita na po yung ating Armed Forces. At ito naman po na mga pinagagawa ni Mau Diggs under investigation na. Kasi mga kababayan, ikinompromiso po ang sovereignty ng ating bansa sa tinawag nila na secret deal with China. Nasabi nga po natin, mga kababayan, dahil sa pagka-booking, ang nag-booking po ng secret deal, hindi man po yung kung sino man sa kampo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang nag-booking po, galing sa kampo nila, si Harry Mau. Sila mga kababayan naghuhudasan. Si Harry Mau mismo yung nagbulgar ng secret deal na ngayon iimbestigan po ng both houses ng Congress, yung Senado at saka yung Kongreso, House of Representatives. Pinahamakan niya sila ng kanilang sariling pagnanasa. Ay na po, House, Senate ready to probe Duterte deal. Both Chamber of Congress on Tuesday said they were ready to probe the alleged gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte and the Chinese government that limited shipments to BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal or Second Thomas Shoal. Inamin mismo po ni Mau Diggs. So kailangan lang talaga ma-document siya through the investigation, di ba? Before siya na magsasalita doon, manunumpa siya na magsasabi ng katotohanan, nothing but the truth. Under oath siya. Dito po, mga kababayan, sa secret deal, walang oath doon yung ating Pangulong Bongbong Marcos na ginawa. Verbal nga po. Walang nag-document. Pinangawakan po ni Xi Jinping. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tingin ko niya, yung claim ng kaya nag-insist yung China, it does not come from nowhere. May binabasihan niya sila ng claim referring to the so-called secret deal na pinasok po ni Mau Diggs, na inamin niya man po, pero hindi niya tinatawag na secret deal, gentleman's agreement. Ang nagtawag sa secret deal or gentleman's agreement, pero kontra-kontra yung mga sinasabi nila, si Harry Mau.
Yan kasi anya, Mr. Maravillas. At yung paniwala mga kababayan, ng marami sa ating mga kababayang Filipino, may monetary consideration kasi. Baka may money involved by the billions. It could be political support or monetary support, mga kababayan, dito sa mga pro-China politicians. Ayan ngayon na namumuo, mga kababayan, na pagduda ng ating mga kababayang Filipino. Madaling sabi po, ibininta ng previous administration po. Kaya kailangan talagang imbestigahan para officially ma-establish po kung ano ang katotohanan. Ibininta ang ating bansa. Hindi mo mabiblame po na gano'n ang naiisip ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya grabe po ang boldness nila at lantaran po ang kanilang pag-defend sa China. At kung ano yung narrative ng China, yun po ang kanilang pinaninindigan. At may lakas sila ng loob to topple the government, the administration of President Bongbong Marcos. Binabantaan po openly na tanggalin sa Palasyo Malacanang. I-take over po yung Palasyo Malacanang. And even po assassination. Gustong itulad po kay Mussolini at Romanovs. Ganon mga kababayan. Ayan po, yung maisog rally nila. Pakinggan ninyo yung pananakot mga kababayan ni Baste. Before you go to bed, think of the Romanovs, Benito Mussolini and his wife, and maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Ganon kaseryoso mga kababayan ang pananakot, ang threat ng pamilya Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po, aminado yung ating Pangulo nang tanungin ng mainstream media, ng FOCAP, Foreign Correspondent Association of the Philippines, kung kumusta yung relasyon niya sa mga Duterte po. It's complicated anya. So tama po na imbestigahan kasi lahat ito nag-ugat dito sa pinasok nilang problema with China at nagmamadali sila kasi na-booking po. Kaya gusto nilang i-take over na patalsikin na yung ating Pangulong Bongbong Marcos through another people power. Kaya lang po, wala man po silang suporta sa mga tao. Utot power lang po yung nakita natin doon sa Peste Rally. Kili-kili power and utot power. Wala man suporta sa kahit paulit-ulit sila nananawagan na sa armed forces, nagpaparinig na mag-withdraw ng suporta. Ito ngayon, patong-patong na problema yung kanilang kakaharapin. Nagkakaisa yung ating mga congressmen, and other authorities, yung DOJ, pati na yung Navy. Si Pantaleon, I think i-expel po as reservist ng Philippine Navy. Nasobrahan kasi mga kababayan ng ambisyon. Ina-accuse yung ating Pangulong Bongbong Marcos na gustong mag-extend ng term of office po dahil po sa sinusulong na tsatsa. Malinaw na sila po yung gustong manatili sa posisyon at gustong i-cut short ang mandato ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama po. Gustong tularan po yung ginawa ni GMA na pinatalsik po si Irap 2 years lang. Sabi rito, in response to the request of our colleagues, led by Assistant Majority Leader Jay Congon, the House of Representatives will consider the call to probe the supposed gentleman's agreement when Congress resumes its regular sessions, sabi po ni Majority Leader Manuel Jose Dalipe. Yung inquiry niya is aimed at guaranteeing transparency in protecting the national interest. The House of Representatives is committed to conducting a comprehensive and a fair inquiry to clarify this critical national issue. Meanwhile, sa Senado din po, Senator Jingo Estrada said he was ready to hold a hearing regarding the same issue. If that falls under my committee, I am more than willing to conduct a hearing, sabi po ni Estrada.
Kasi po, si Senator Risa Ontiveros, nag-file na po ng resolution calling for an investigation sa pinasok po ni Maudigs. O ngayon, yung lieutenant po ni Maudigs na si Pantaleon, patong-patong din na kaso ang kakarapin. Patong-patong na investigasyon at siyempre, magre-resulta siya sa patong na kaso. Sabi naman po ng mga DDS at mismong sila, panggigipitan niya ito sa amin at nagiging diktador na ang Pangulong Bongbong. Tumutulad na niya sa kanyang tatay. Plus na balok-bagi po. Sila yung gumagawa ng sarili nilang problema. Sila yung lumabag sa batas. Walang pagkakaiba po noong panahon ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, yung mga dilawan, sina Ninoy Aquino at mga kasama nila. Sila yung nanggulo, sila yung mga nasa likod ng mga bombings. O di ba yung Plaza Miranda bombing? Sabit doon po si Ninoy. Nang umaksyon yung ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, inakusa po na sinisikil yung kanilang mga karapatan sa pamamahayag at sinisikil yung demokrasya. Ganon yung pattern, mga kababayan. Same narrative po of lies. Ito ngayon ang ginagawa ni Maudigs at ng kanyang mga kasama. Sila yung gumagawa ng problema. Sila yung lumalabag sa batas. Tapos, pag hinabol sila ng ating gobyerno, dahil sa paglabag sa batas, inciting to sedition po o rebellion, sasabihin nila, sinisikil ang kanilang karapatan. Tama pa? Huwag kayong maniniwala sa kanilang mga kasinungalingan po. Ngayon, hindi po sila uobra kasi may social media na. Noon, kontrolado nila yung mainstream. Karamihan sa mainstream po na-infiltrate na mga kababayan ng mga dilawan at mga kasabwat nila. Kasi yung namumuno sa mga dilawan noon, si Cardinal Sin. Pero ang pagkakaiba ngayon, walang involvement yung church. So ito ngayon, mga kababayan, ang sabi rito sa balita, DOJ, Navy, IRAPS versus Alvarez, probes to determine whether statement seditious, rebellious. So the Department of Justice in the Philippine Navy will investigate the statements of Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez to determine whether the lawmaker can be held liable for sedition, inciting to sedition, or rebellion for calling on the military to withdraw support from President Marcos. Amid the widespread flack he has been receiving, Alvarez on Tuesday backtracked from his earlier call on the military. Biglang atras po ni Alvarez. Tapos sinabing yung statement daw niya hindi man seditious. Kita ninyo, mga kababayan, tapos sasabihin nila, sila yung mga maisog leaders. Isama na po ninyo sa dapat kasuhan si Harimau. Magkakasabwat sila sa plot. Yung grupo po doon sa Peste Rally, yung mga leaders doon, yung mga nandoon ng mga ordinary people, huwag na ninyong isama kasi hinakot man lang yun. Naganap buhay lang yon. Siyempre, in-invite sila. Magkano yung bigaya? Kasi, siyempre, mapiperwisyo, mga kababayan, yung buong araw nila, aakotin doon sa video. Naganap buhay lang yon kasi mahirap. Ginagamit lang nitong mga politiko. Parang yung doon sa people power, it's a people power. Ang karamihan doon, mga kababayan, hindi man talaga, wala man plano na sumama doon sa crowd. Nag-usyoso lang po. Di ba? Ginatungan ng church ni Cardinal Sin. Siyempre, ang natura ng mga tao, marites nag-usyoso, labasan sila. Nagkasama po sa mga protest. So, ganon. Biglang cambio si Alvarez. Sasabi niya rito, I'm sorry, I just got carried away in my emotions, got the better of me.
Hindi man po pwede na ganun-ganun na lang. Na kapag commit po kayo ng krimen, kailangang papanugatan ninyo. Ganun naman po sa sa hostisya. Kaya nga po, kahit nga po yung naka-aksidente lang, di ba yung aksidente, hindi man sinasadya, may pananagutan pa rin sa damage. Kailangang panagutan mo yung damage. At may batas inciting to sedition. And it is a serious crime. Kasi pag ginatungan mo na yung tao na mag-alsa sa gobyerno, lalo na yung military, sabi nga po ni Congressman Rodriguez, ang panawagan na yung palusot ni Pantaleon, panawagan daw niya peaceful. Wala man na niyang peaceful sa withdrawal ng military support to the duly constituted authorities. Sinupalpal po ni Congressman Rodriguez si Alvarez, kapwa niya Mindanawan, yung mga Mindanawan congressmen, yun mismo po yung nag-condemn kay Alvarez. Ayaw ng ganyan. Ang mga congressmen ng Mindanao sumusuporta po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ginugulo naman po nitong tropa ni Penta King. Tapos magsasorry. Hindi po pwedeng ganito na sorry na lang. Ituloy po ninyo ang investigasyon at pag nakita ninyo na kailangang may pananagutan siya, kailangang papanagutin po para hindi na siya tularan ng iba. Tama po? But Justice Secretary Jesus Remulla already ordered a probe into the lawmakers' statements, noting that these were unbecoming of the House of Representatives. As former lawmaker myself, I would like to remind Congressman Alvarez to act in accordance with the highest standards of ethics, morality, and nationalism, and avoid remarks unbecoming of a member of the House of Representatives. Ang buhay po kayo, Justice Secretary Remulla. Tuluyan po ninyo itong si Alvarez. Kailangang panagutan niya yung kanyang mga ginawa. Matanda na siyang congressman. Pagkatapos, sasabihin niya, nadala lang siya ng emosyon. So, hindi siya nababagay as congressman. He has to, to face the consequences ng kanyang mga ginawa. At kung kailangan i-expel siya as member of Congress, kasi imbes magtrabaho, hindi na nga po nagre-report pala doon sa Congress, hindi na nagtatrabaho, busy sa pagpa-plot against the President. Tama ba yun? Tapos nagsisweldo siya from the taxes of the Filipino people. That is very, very unfair, mga kababayan. At ang gusto nilang patalsikin, yung isang leader na may magandang ginagawa sa ating bansa, pati sa kampanya laban sa droga, bloodless po. Yung mga Marcos po talagang bloodless ang gusto. Sa pagpapatupad ng batas, noon ngang revolusyon po, tinanggal yung tatay niya. Bloodless revolution kasi nagpaunod na sana. Ano ngayon sa Tagalog na nagpaunod? Nagparaya na lang po, umalis na lang sa Palasyo Malacanang para hindi magdanak yung dugo. Pagkatapos, ito po mga DDS po, galit sa bloodless drug war ng ating Pangulong Bongbong. Ang gusto nila, bloody, uhaw sa dugo, mga kababayan nito, mga DDS. Kaya po, dangerous, very dangerous po sila. They should be stripped of power, mga kababayan. Ito yung mga dapat hindi natin binibigyan ng pagkakataon na makaposisyon sa gobyerno. Huwag na nating ulitin po ang ating pagkakamali. Tama? We have to learn from our experience. Dapat ganun po, mga kababayan. So tama itong ginawa po, sinabi ni Remulla. O ngayon, pati yung Philippine Navy po also ordered the 9th Marine Brigade to investigate the statements of Alvarez, who is a Marine reservist, and have him explain the issue. The result of the investigation will be the basis of the Navy's actions moving forward, the Navy said in a statement. We take exception to the recent statement of the 1st District Davao del Norte representative in Marine Reservist Pantaleon Alvarez. The Philippine Navy is a professional organization dedicated to uphold our mandate of safeguarding the sovereignty and the territorial integrity of the state, sabi po ng Navy. So tama po, kasi baka reservist siya ng Navy ng Pilipinas, reservist pa siya ng Navy ng China.
Kasi nagre-recruit po yung China ng mga politiko, pati military personnel po, officials and personnel. Nagre-recruit po para maglingkod sa kanila. Online, na-discovery ng ating armed forces. Tingnan ninyo, baka nakalista na po yung pangalan doon ni Alvarez. Gamitin ninyo yung confidential fund, intelligence confidential fund, para matrace natin kung ano yung pinasok ng mga taong ito. Ma-establish natin ang hudasan. Hudasan dito po sa ating bansa. So sabi rito po, Alvarez colleagues at the House of Representatives said his call for a withdrawal of support may be tantamount to a power grab. Tama po. Yan ang ultimate objective nila. Power grab para iluklok po sa posisyon si Inday. Kaya nakalata na talaga yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At yung aksyon ng ating Pangulo, yun ang pagpapakita na wala na siyang trust kay Vice President Inday Sara. Nung si Inday, mga kababayan, hindi na siya sole caretaker po ng ating gobyerno. Nang lumarga yung ating Pangulo pa Amerika, binigyan siya ng kasamang caretaker, si Bersamin, Executive Secretary, saka po si Conrado Estrella, DAR Secretary. Ito yung tagabantay ni Inday, sa tingin ko po. Tama yung ating mga analysis, mga kababayan. Pagpapakita po yon ng loss of trust, na wala na po yung tiwala. And in fact, aminado yung ating Pangulong Bongbong Marcos na yung relasyon niya sa mga Duterte, that includes Inday po, sigurado. At sinabi lang yun ng ating Pangulo na okay pa sila ni Inday. Pero sa totoo lang po, hindi na okay. So sabi po ng mga House leaders, Representatives Jordan Jesus Romualdo of Camiguin, Khalid Dimaporo of Lanao del Norte, lahat ito mga taga Mindanao, Sia Alonto Adjong of Lanao del Sur, and House Majority Leader Manuel Jose Dalipe of Zamboanga City, all fellow legislators from Mindanao said it was very irresponsible for Alvarez to make such a call. Former Speaker Alvarez irresponsible remarks are not only seditious but also undermine the stability of our government. In the rule of law, we cannot allow such reckless behavior to go unchecked, sabi po ni Dalipe. The response to the seditious statement should be the immediate filing of a criminal case so that the mob to incite people, including the military, to rebel against the government will be nipped in the bud, sabi po ni Romualdo. Those are strong statements from the leadership ng Congress po, mga kababayan. At face value, his anti-government statements are unbecoming of a member of the House of Representatives and may warrant an ethics case against him, sabi po ni Dimaporo. Defense Secretary Gilbert Chodoro on Tuesday said calls for a possible coup in support for a partisan agenda is futile and may be grounds for criminal investigation. So busy po sila, imbis na magtrabaho. Itong grupo ng Finta Kingdom, mga kababayan, mga co-plotters po sila. So yung mga pa-joke-joke po, mga kababayan, na members of the band The Plotters. Ito na yun po. Una si GMA po nag-plot against Martin Romualdez. So, imbes na dumistansya si Inday, ayaw nagalit si Inday. Biglang nag-resign po as member ng as official ng Partido Lakas ni Martin. Pero anya Mr. Maravilla, si Super Ate, anong tingin mo po? Pagmasdan po ninyo, may nag-message sa akin from Ilocos. Kilala ko anya, matalino si matalino anya si Amy Marcos. Hindi anya yan, hindi anya maari na i-abandon niya yung kanyang mismong kapatid. Ako din po, tingnan natin sa mga susunod na araw kung ano pa yung magiging statement with all these threats to the presidency ng kanyang kapatid. Saan po posisyon, mga kababayan? Si Amy Marcos. Kung nandun pa siya with the plot ng mga Duterte to oust
his brother. Ngayon, tingnan din natin, pagmasdan natin, kung yung mga Duterte didistansya kay Amy Marcos. Kasi siyempre, si Digong, seasoned politician din siya at matanda na. With his experience, siyempre, iisipin ni Digong, siyempre niya, blood is thicker than water. At baka pagdudahan pa nga ni Digong at ng pamilya niya na si Amy Marcos po is just playing as Trojan horse sa mga Duterte. Diba? Magkikita natin. Pag dumistansya na, yung mga Duterte kay Amy Marcos, ay ibig sabihin, nagduda. Baga niya, spy man lang siya. Nagduda na. So, kailangan ihiwalay si Amy. Baga niya, hindi tayo magtatagumpay sa ating plot pag nandyan nakadikit sa atin si Amy kasi nakadungaw. Family is family siyempre. Mga kababayan, gawa niya Mr. Marabilia, sinunog mo na siya. Kaysa naman po, mga kababayan, nagkakawatak-watak na yung mga Marcoses. Di ba? Sunugin na natin. Yung mga Marcos loyalists na iinis na kay Amy tuloy. Kasi lumalabas si Amy mas pabor sa mga Duterte. Kahit tinitreated na lahat, inalipusta yung kanyang kapatid, Duterte pa rin siya. Di ba? Yung mga Marcos loyalists na confused tuloy, mga kababayan. So, we have to draw the line. Kailangan na ngayon kasi lumala na yung sitwasyon, mga kababayan. So, kailangan makita na natin kung saan si Amy. So, tungkol naman po doon sa bloodless, lalo na insecure yung mga DDS po. Pinagdudahan, pati yung nahuli, baka drama lang daw. Masyadong matataba po yung imagination ng mga DDS vloggers. Pinalalabas nila drama para palabasin po na may seryosong kampanya. Yan ang narrative nila po. Yan ang script nila ng propaganda. Palabasin po na seryoso ang kampanya. Kasi lumalaan niya yung problema sa droga nang wala na sa poder. Natapos na sa pagkapangulo yung kanilang patron na si Mau Diggs. Kasi para sa kanila, wala nang tatalo sa galing po ni Mau Diggs. Inagmuka nga po duwende na lang si Mau Diggs dito sa drug campaign ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung pinakang malaking huli, mga kababayan. At ang napakaganda nito, hindi kailangang dumanak yung dugo, pero matagumpay po ang kampanya laban sa droga. At ini-interpret nila yung mga statements ng ating Pangulong Bongbong Marcos na bloodless, na patama po kay Mau Diggs. Wala man pong gano'n na pag-ugali yung ating Pangulong Bongbong Marcos na magpatama. Ang mahilig na magpatama, kayo. Tama po? Ini-emphasize lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang katotohanan, the reality, na mas effective po ang ganito. Tinanong kasi siya kung babaguhin yung strategy. Sabi ng ating Pangulo, hindi niya kailangan. Okay to, effective. Ito yung ebidensya po. Bloodless campaign against illegal drugs. President Marcos says, respecting human rights even in drug war operations is what matters most in his administration while ensuring an end to illegal drug operations and the entry of prohibited narcotics in the Philippines. Inang tanungin siya, ano anya yung mensahe mo sa mga drug lords? Sabi ng ating Pangulo, maliit lang anya ang ating bansa. Pasa at makukuha namin kayo. Mahuhuli namin kayo. So, ganon lang ang simple message. Walang kung anong mga pagyayabang, mga kababayan. Walang ganon sa statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay. Walang nagputukan. Walang nasaktan. Basta't inoperate natin na dahan-dahan. Yun naman ang dapat ang approach para sa akin. Yun naman ang dapat ang approach para sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng
drugs dito sa pagpasok dito sa Pilipinas. Ini-interpret ito mga kababayan ng mga supporters ni Mau Diggs na sinisiraan yung dating Pangulong Digong. Ginagawa lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos yung tama, just like yung posisyon niya sa West Philippine Sea. Wala siyang sinisiraan po. Ginagawa lang niya yung tama to defend our territory. Masama po. Nagpasama sa inyo kayo. O sino ba yung nagbulgar ng secret agreement kung hindi si Harimau? Tao ninyo. Ano ba? Walang kaalam-alam yung ating Pangulong Bongbong Marcos dyan sa pinagagawa ninyo. Kaya nga kailangang imbestigahan. Di ba? Sabi ng ating Pangulo, it's working anya. Yung bloodless campaign against illegal drugs. Ito yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang tanongin ng mainstream media. Ayan po, Marcos berates drug syndicates Philippines is not so big. Sabi niya rito, eventually anya, mauli namin kayo. Pakinggan natin mga kababayan. Bahala kayo sa ginagawa niyo, basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Dito nga tayo dahil mayroong para makita at mapakinggan at makakuha ng report tungkol sa itong nangyari na pagkahuli nitong kalaki-laki na shabu na shipment. Ang estimate baka umabot ito ng 1.8 tons. Matindi. So ibig sabihin, ito na yung pinakamalaking huli na nagawa natin. But that way, pinakamalaki? Meron na tayo as of today, ang huli natin is already 13.2, 13.3 tons. So patuloy talaga, marami talaga tayong nahuhuli. At this is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade, kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. Ganon yung effective campaign mga kababayan. Nagagalit ngayon yung mga DDS sa bloodless drug campaign ng ating administrasyon. Gusto nila bloody. Sabi nga natin mga kababayan, huwag na ninyong idamay yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa bloody drug war na ginawa ng inyong patron para imbestigahan din ng ICC yung ating Pangulong Bongbong. Huwag kami, mga DDS, naghanap kayo ng damay para iligtas ninyo ang inyong patron. Alam na nga ating Pangulong Bongbong Marcos na mali yung strategy. Susundan ba niya yun? Ito yung effective po, holistic. Nakafocus po sa kampanya mga kababayan para sa rehabilitation, paghuli sa mga sindikato, sa kanilang shipment ng mga operations, tapos sa rehabilitation ng mga victims ng droga, yung mga addict, para mabigyan ng panibagong pagkakataon na makapagbagong buhay. Mali ba ang ganon? Tama pa? Ayan man lang mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.